um, best? Medyo personal actually ito eh. Sian, is this your best birthday ever? Yung nangyari? This time. Is this your best birthday? Ako, I would say, yung birthdays ko kasi iba't iba yung nangyayari. Starting nung nasa States pa ako, it's very, very ordinary. Hindi kasi ako ma-celebrate na tao. I usually just celebrate at home. But now, nung nandito ako sa Pilipinas, mahilig tayo mag-celebrate eh. So dito ko naramdaman na yung mga celebration. And yes, I would consider this birthday one of the best. How does it feel na surprise ka siguro na Monday? Oo naman. Kim, and of course, andun din yung family mo. And of course, the closest friends are all there. Yes. How do you feel pala na pinakilala ka na rin ni Kim sa dad niya? Si Tito. Si Tito Chu. Siyempre nung una kinabahan ako kasi hindi ko alam kung ano yung sasabihin ni Tito. ni Tito sa akin. So, pero he turned out to be a nice guy. Turned out to be a really nice, funny guy. And siyempre laking pasasalamat na rin. Everyone in our family is really nice too. And everyone's asking, what's the birthday gift of Kim? Wow naman. Sobra na. Yun na yun. Yun na yun. Okay, thank you. No magic. Hello. Marika. Hello, good afternoon. My name is Mami Jo. Mami Jo. Hello. I'm going back to the question of OMSI. I write for jobonso.net. Yung pong, bakit hindi ka crush mo? Nung tinatanong mo sa sarili mo nung bata ka pa, pinag-isipan mo rin ba yung mga reasons bakit hindi ka crush mo? At ano yung mga naisip mong reasons nung nag-iisip ka na bakit nga ba hindi ka crush mo? Was it also driving to Monra's book? Oh yes, oo naman. Like what reasons to Yun be talaga yung sinasabi. in particular? Yun talaga yung sinasabi ni Ramon sa libro niya na, actually yun yung hina-highlight niya eh. Sinasabi rin niya sa libro niya na, one reason bakit hindi ka crush mo is maybe because pangit ka nga dun sa mata ng tao na yun. Not necessarily, dun sa, hindi naman ikaw pangit talaga in general, but dun lang sa mata ng crush mo, pangit ka. Ako, nung kapanahonan na yun sa buhay ko, talagang... Tanda mo na. Hindi naman. Basta, nung time na yun talaga, I would say na talagang yun ang naramdaman ko. And yun nga, kaya So, siguro... na-feel mo na pangit ka noon? Oo naman. Kaya siguro maraming nakaka-relate dun sa... Pangit siya noon. Oo naman. So, Oo naman, oo naman ngayon. Ano mo sa ganun trip? Hindi, hindi, kasi kaya rin siguro maraming nakaka-relate sa libro ni Ramones because he speaks, yung katotohanan din eh. Everyone can relate. Siya po yung writer na. One of. Hindi kasi yun eh, parang yung book ni Ramon, diba, says yung blunt truth, diba, diretso siya magsabi kung ano yung mali sa'yo. And it's not just siguro yung pagiging yung physically pangit eh, pero diba, sometimes baka you also have to change something in yourself, diba, or hintayin na yung ugly duckling na, diba, parang turns into guwapo, or maganda, or swan, diba, na yun. So, ganun yung sinasabi ng libro. So, para sa mga hindi pa naghihintay, this is also a good movie for them to learn to wait. Yeah, sobra. Kahit yung book, may nakasulat din dun. Bakit hindi ka crush ng crush mo? Number 1, pangit ka. Number 2, tomboy siya. Number 3, bakla siya. Nandun talaga. Number 4, mahirap ka lang. Lahat ng choices. Number 5, wala kang kotse. Mga ganun. Yung practical, ano ba? Crush ko to pero bakla eh. Crush ko to pero tomboy eh. Mga ganyan. Tapos, bawat isa sa atin sabihin, ay, nagagapuhan ako kay Sian. Pero yung ibang tao, hindi sila nagagapuhan kay Sian. Oh.
Gumapo ka. Wow! May ganon. Iba-iba kasi yung paningin ng tao. So, Para sa babae, I'm sorry, another question po. Para sa babae, for Kim Ju, ano yung mga lines na naririnig mo when you smile? Back when you were not in showbiz, yung mga lines na sinasabi mo, may crush ka, tapos may, parang you're giving a sign to the guy that you like him. Ano yung mga sinabi mo nun? Tapos medyo nagkaroon ka ng signal na hindi ka crush mo. ay, lagi ako sumasama. Pero ayaw niya naman ako kasama. Iiwan nila ako. Parang, alika, sama ako. Tapos paglaro ko ng basketball. O, dali, manonood ako. Ay, nasa na sila? Wala sila sa gym. Pero crush ng bayan daw talaga si Kim. No? Parang wala yun. Sabi ni Kim nung time na yun. Ay, na maniwala. Ang ganda naman ako sa atin. Si Kian, paano mo sinasabi dun sa mga may crush sa'yo na hindi mo sinakrush? Dead ma. Kailangan ko sabihin. Hindi naman siguro kailangan gano'n. Hindi naman siya. Actually, hindi ko po nag-gets yung question. Pwede po. May nagsasabi ba? May sinasabi ka ba? Para tigilan ka ng mga nag-stalk sa'yo. You know what? Kasi naman yung crush naman, it's a vague word. And sometimes it can be strong. Pero yung admiration naman, it's very flattering. And on behalf of everybody, lalo na yung sa mga fans and all that, ano talaga sa amin yun? Sobrang flattering yun. At hindi mo naman pwedeng sabihin, porket may gusto sila sa'yo o they admire you, na sabihin mo sa kanila na, sorry, hindi kita crush eh, hindi kita gusto eh. It's more of salamat. It's more of that. Parang gano'n. Thank you very much. Na-thank you ka na rin ba ng babae? What do you mean? When you... Kasi may ibang thank you. Uy, thank you. I should have. You like the Or girl. thank you. Ano? You like the girl and then you said, I like you, tapos sinabi sa'yo, thank you. Oo naman. Oo naman. Oo naman. Nangyayari naman yun. Pero ngayon hindi ka na thank you. Masaya ka today. Ano ako ngayon? You're welcome. Ash, gusto ko malaman, ilang percent siya faithful sa book ni Ramon Bautista? As in, ilang percent? Is it the full, ano ba, talagang in-adapt natin for the movie? Or ilang percent may binago ba tayo for creativity? Well, I'd like to think na almost 100% naging faithful kami. Kasi in doing the movie naman, we collaborated closely with Ramon. Parang nandun siya, tapos kahit siya nagbibigay siya ng mga linya, nagbibigay siya ng mga sarili niyang idea. So kung ano talaga yung sinasabi ni Ramon dun sa book, we tried as much as possible to apply it dun sa movie. Pero kasi yung book kasi, di ba, wala naman siyang kwento eh. Ginawan lang talaga namin siya ng kwento. Florencia? Question? Hello. Question ko, since nabasa niyo na rin yung libro, ano yung masasabi niyong favorite love quote or favorite part ng book? Para sa akin yung introduction ng libro, kung kayo nabasa niyo na ba yung libro, yung bakit, actually throughout the movie rin i-explain din nila. And I think ito yung part na nai-excite yung tao, yung tatlong malaking decision-making bodies ng isang tao. Alam niyo na po ba yun? Ang mind, heart, at ang bird. Yun. So, what's a bird? So I think dito rin nai-excite ang mga Ramon Bautisters. Lahat ng mga Ramonatics, lahat ng mga Ramonatics, lahat ng mga Monras, mga ano niya, mga fans ng libro is paano to may mata-translate visually. Di ba? Kung nabasa niya yung libro, talagang relate na eh. So what more kung papanood niyo pa siya?